Naniniwala ka ba na ang pagpaparamdam ng isang OFW na namatay sa ibang bansa ay tanda na hindi pa siya natatahimik dahil may nais siyang ibunyag? Bahagi na ng ating kultura at tradisyonal ang paniniwala na ang kaluluwa ay may kakayahang magparamdam sa pamamagitan ng isang pamilyar na amoy, malamig na hangin o tila hindi maipaliwanag na tinig sa gitna ng gabi. Sinasabing kapag ang isang tao ay pumanaw ng may mabigat na kalooban o parang hindi inaasahan at puno ng misteryo, ang kanilang espiritu ay nanatiling nakakapit sa mundo ng mga buhay, lalo na sa kaso ng ating mga OFW na malayo sa piling ng pamilya nang sila ay bawian ng buhay. Naniniwala tayo na ang kanilang kaluluwa ay umuwi muna upang magpaalam o humingi ng tulong. Tulad na lamang sa isa nating kababayan OFW na si Cuenzo Lacrita Subaan, 24 anyos, na tubong Apopong, General Santos City. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Cuenzo ay isang OFW kasambahay sa Dammam, Saudi Arabia. Napabalita itong namatay noong Abril 8 nitong kasalukuyan. Pero bago nangyari ang kanyang pagkamatay, nakiusap si Cuenzo sa kanyang amo na makauwi na sa Pilipinas dahil sa kanyang karamdaman. Matapos siyang madulas sa bahay, March 18 nitong kasalukuyan, inihati daw siya ng kanyang amo sa agency para sa kanyang pag-uwi. Nakiusap daw si Cuenzo sa agency na tulungan siyang makauwi sa Pilipinas, ngunit sa halip na sakluluhan, binaliwala lamang siya at sinabihang nag-iinarte lang. At ang masakit pa, hiningian pa ro ito ng halagang 150,000 pesos kapalit ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Kaya't napilitang umanong magpasaklolo si Cuenzo sa kanyang pamilya matapos siyang talikuran at pabayaan ng kanyang agency sa Saudi Arabia. Nakapagsumbong pa raw si Cuenzo na kinuha ng agency ang kanyang cellphone. Hanggat sa nakalipas ang ilang araw, nabalitaan na lamang ng pamilya na nakumatos na si Cuenzo, hanggang sa malagutan na ng hininga noong Abril 8 nitong kasalukuyan, na ngayon ay balot ng misteryo ang kanyang pagkamatay dahil walang malinaw na paliwanag kung ano ang tunay na pumatay dito sa ating kababayan na ngayon ay nagparamdam sa pamilya. Nakakakilabot at nakakapanindig balahibo ang salaysay ng kapatid. Sa gitna kasi ng malalim na gabi, kung kailan ang lahat ay mahimbing na natutulog, isang nakapanindig balahibong tunog daw ang bumasag sa katahimikan sa loob ng bahay nila. Isang pamilyar daw na hagulhol, isang iyak puno ng sakit at pait na tila nanghihingi ng tulong ang kanyang narinig. Kwento ni Liza na kapatid ni Cuenzo, hindi lang daw isang beses niyang narinig ang kanyang pangalan. May bumubulong at tumatawag daw sa kanya, isang tinig na pagmamay-ari daw ng kanyang ate na si Cuenzo. Pinuntahan daw nila kung saan nanggagaling ang iyak. Sinundan daw nila ang boses, pero pagdating daw nila sa isang lugar, wala daw silang nakita. Tanging hangin lang daw na napakalamig ang sumalubong sa kanila. At ang nakakakilabot pa, mismo ang ama at ina ni Cuenzo ay nakarinig din ng misteryong pag-iyak ng kanilang anak. Ito'y ayon mismo sa salaysay ng ama, nagpapatunay na ang kaluluwa ni Cuenzo ay narito pa, hindi matahimik at naghahanap ng hustisya, na ayon sa ina, ni tubig daw ay hindi binibigyan si Cuenzo at tira-tirang pagkain ang kinakain ng kanyang anak. Masagdan nila ni mauna na nga niya ang akong anak. Madyalas dito sa agency Saudi. Masagdan nila ang akong anak. Bisan tubig, wala na gitagaan ang pagkaon salin-salin ng ilang yata. Na nakakuan sa kuha, may voice record. Sa puso ng ina, hindi matanggap at hindi maniniwala na natural lamang ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Duda siya na may naganap na foul play o matinding kapabayaan. Totoo ka ma'am nga natural death ang pagkamatay? Dili, mo ganit pa utupsin ako. Dili ko mutuo na natural death lang. Napakabigat para sa isang ina na tanggapin ang ganitong malupit na tadhana. Ang mga kamay na dati ay nag-aaruga, nag-aalaga at humahaplos kay Cuenzo, ngayon ay kabaong na lamang ang niyayakap at malamig na salamin ang tanging nahahawakan. Hindi rin makapaniwala ang ama ni Cuenzo sa sinapit ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, nananatiling buhay ang kanyang matinding duda na mayroong foul play sa likod ng trahedyang ito. Sakit kayo akong dugan. Bigla man ko, di ba kumutuwa na ako na anak lang kalagsi sa kunak. Wala man niya dyan, iman nila kong anak. Ipasagdan man nila. Ultimo agency, wala siya dyan duaw. Hasta namatay na lang siya. Wala yung agency na pakita siya rito. Dumating ang bangkay ni Cuenzo noong April 29. Binalot ng matinding hinagpis ang buong paligid nang lumapag ang eroplanong lulan ang mga labi ni Cuenzo. Sa halip na masayang salubong at mahigpit na yakap, mga iyak, hiyaw at walang patid na hagulhol ang naging himig sa airport.
Durog na durog ang puso ng pamilya habang pinagmamasdan ang kabaong na dahan-dahan inilalabas. Isang kabaong na naging huling hantungan ng mga pangarap na binuo ni Quenzo sa ibang bansa. Ang bawat hiyaw ng kanyang ina, kapatid at ama ay tila humihingi ng katarungan para sa anak na umuuwing malamig na bangkay, malayo sa masiglang si Quenzo na huling nagpaalam sa kanila. Ayon sa balita, hindi titigil ang pamilyang Subaan hanggat hindi lumabas ang katotohanan. Upang bigyan ng linaw ang lahat ng duda, sasailalim sa pagsusuri na NBI sa Sarangani District Office ang labi ni Quenzo Subaan. Buo ang desisyon ng ama na ipapasailalim sa autopsy ang labi ng kanyang anak. Para sa kanya, ito lang ang tanging paraan upang mabura ang lahat ng pagdududa kung may naganap nga bang foul play. Pero tandaan natin mga kababayan, ang isyu dito ay hindi lang kung paano siya namatay, kundi kung paano siya trinato noong humihingi siya ng saklolo. Ang kapabayaan ay isang krimen. Ang paghingi ng pera kapalit ng kaligtasan ay hindi makatao. Ano man ang resulta ng autopsy, dapat panagutin ang mga taong naging bingi sa sigaw ng ating kababayan dahil ang buhay ng Pilipino ay hindi negosyo. Marami akong nababasa sa komento. Ayon sa ilang netizens, baka daw sinadya ito ng agency dahil mas mura daw para sa mga employer at agency kung umuwing bangkay ang isang OFW kaysa buhay. Ayon kasi dito sa mga komento ng mga netizens, ang agency daw ang bibili ng ticket at sila ang magbabayad ng multa dahil hindi natapos ang kontrata. Sila rin daw ang magbabayad ng mahal sa ospital sa ibang bansa habang hindi pa nakauwi ang OFW. Kung kailangan may kasamang nurse o doktor sa eroplano, napakalaki daw ng gastos at mahirap at matagal daw bago mabawi ng agency ang perang ginastos. Pero pagpatay daw ang OFW, ang insurance company daw ang automatic na magbabayad ng pagpapauwi sa bangkay. Hindi na daw mababawasan ang bulsa ng agency. Wala nang babayarang ospital, gamot o ticket na galing sa sarili nilang bulsa. Sa tingin niyo ba mga kababayan, ito kaya ang dahilan kung bakit tila pinapatagal o hindi agad inaaksyonan ng ibang agency ang mga OFW na humihingi ng tulong medikal hanggang sa huli na ang lahat? Pakikomento ang iyong saloobin at pananaw sa video na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.